batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. 10 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang mga higanteng gate sa buong mundo na naglabas ng iba't ibang halimaw upang sirain ang populasyon, walang laban ang sangkatauhan dahil hindi umeepekto ang mga sandata. Subalit biglang may ilang tao na nagising na may espesyal na kapangyarihan at sila ang tinatawag na hunters. Ang mga hunters ay inuuri batay sa kanilang mahika na lakas mula A-rank hanggang S-rank. Nakaligtas ang sangkatauhan sa mga sumunod na taon dahil sa mga bagong kapangyarihang ito, ngunit kailangan pa rin nilang linisin ang mga dungeons na lumalabas at kung hindi, maiipon ang mahika ng dungeon at magbubukas ito at muling pakakawalan ang mga halimaw sa mundo. 3 taon na ang nakalipas. Nangyari ang isang insidente sa malapit na isla at hindi na daw ang linisin ang isang S-rank na dungeon at napuno ng mga halimaw ang lugar. Sinubukan ng mga hunters na linisin ito kaso lang sa huli ay mas malakas ang mga halimaw na langgam. Makikita natin ang ilang lalaki sa isang construction site at isa sa kanila, si Kim na kumukuha ng kape habang binabati siya ng server ng good luck para sa raid ngayon. Tinawag siya ng isa pang lalaki na si Park at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa alam niyang tumigil na ito sa pagiging hunter. Ipinaliwanag ni Park na buntis ang kanyang asawa kaya kailangan niyang kumita. Sagot naman ni Kim na walang mas maganda pa sa isang magandang raid para kumita. Ngunit nag-aalala si Park dahil hindi na sasanay at baka masama na ang kanyang kakayahan. Biglang lahat ay napatingin kay Jinwoo na dumating sa eksena. Mapagkumbabang sinabi ni Jinwoo na inaabangan niya ang pagtatrabaho kasama ang lahat ngayong araw. Binati rin siya ni Kim at tinatanong kung kumain na ba siya. Kinumpirma ito ni Jinwoo at nagpatuloy sa paglalakad. Nagtaka si Park at tinanong kung malakas ba si Jinwoo bilang hunter dahil mukhang masaya ang lahat na makita siya. Tumawa si Kim nang ma-realize niya na nagretiro na siya bago pa man nagsimulang mag-raid si Jinwoo. Ibinunyag ni Kim na may espesyal na palayaw si Jinwoo at ito ang pinakamahinang hunter sa lahat. Naguluhan si Park dahil inaasahan niya na marahil ay matatawag itong pinakamalakas. Ipinaliwanag ni Kim na si Jinwoo ay isang A-rank na hunter na laging nasusugatan kahit sa A-rank na dungeon, kaya naman tinawag siyang pinakamahinang hunter. Ngunit sa isip ni Kim na dahil narito na si Jinwoo, magiging madali ang dungeon na ito at pinayuhan ni Kim si Park na tigilan na ang pag-uusap tungkol dito dahil baka marinig sila ni Jinwoo. Subalit nagbuntong hininga si Jinwoo dahil narinig niya ang lahat ng pag-uusap habang naglalakad. Narinig ni Jinwoo ang isang pamilyar na boses na nagsasabing nasugatan na naman siya at napansin niya si Jo at binati ito. Sinasabing masaya siyang makita itong muli at tinanong siya ni Jo tungkol sa nangyari sa kanyang mukha, ngunit sinagot lang niya na may nangyari. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at nagpasya siyang ikwento ang buong pangyayari. Nalaman niya na na-ospital siya at ibinunyag niya na bagamat isang A-rank na dungeon ang kanyang nilinis, siya lang ang nasaktan. Nagtataka si Jo kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Jinwoo na lahat ng kasama niya ay mataas ang ranggo kaya hindi sila nagdala ng healer. Nagreklamo si Jo dahil inisip ng lahat na sobrang tiwala sa sarili nila at hindi sila masasaktan. Inamin ni Jinwoo na kasalanan niya dahil mahina siya, ngunit sanay na siya sa pagkakasugat at napansin ni Jinwoo na oras na para magsimula ng raid at sinabihan siya ni Jo na magmadali. Nakilala nila si Song na isang bihasang hunter na nagtanong kung okay lang ba sa kanila na pamumunuan niya ang grupo, dahil siya ang may pinakamataas na ranggo. Pumayag ang lahat at handa na at doon ay binuksan nila ang gate at pumasok sa dungeon at pagpasok nila, sinabihan ni Kim si Jinwoo na manatiling malapit para hindi siya masaktan at inilabas ni Jinwoo ang kanyang kutsilyo na tanging kagamitan na kaya niyang bilhin, ngunit sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang makakaya ngayong araw at pumasok sa dungeon. Samantala, si Go, ang presidente ng Hunter Association ay sinabihan ang kanyang kanang kamay na nakipagkita siya sa gobyerno, na humiling sa kanila na iwasan ang pagkasira ng mga dungeon. Gayunpaman, hiningi din ng gobyerno sa kanila na magbigay ng mga goods na nakuha mula sa loob ng mga dungeon at di ito masyadong mabigat na hiling para kay Go, dahil kumikita sila mula sa pagbebenta muli ng mga goods na nakuha mula sa mga dungeon. Ang mga goods na ito ay mga kristal na nakuha ng mga tao sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Makikita natin si Jinwoo na puno ng dugo at hawak ang isang kristal sa kanyang kamay. Masaya siya dahil nagawa niyang talunin ang isang mahinang goblin kaso sinabihan siya ni Jo na mag-ingat. Inatake siya ng isa pang goblin subalit na ilagan niya ito at nang magkaroon siya ng pagkakataong umatake, sinubukan niyang saksakin ang goblin kaso lang nasira ang kanyang kutsilyo nang makasagupa ito.
Sinulit ng Goblin ang oras para saksakin siya at nag-aalala si Joe, ngunit lumapit si Park at tinalo ang Goblin at agad na tinanggal ni Jinwoo ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan at humiga sa sahig habang nawawalan ng dugo. Sinabihan ni Park si Joe na gamutin si Jinwoo habang nilalabanan niya ang ibang mga halimaw. Dali-daling lumapit si Joe kay Jinwoo at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahang magpagaling at habang ginagamot, nakita ni Jinwoo na madaling tinalo ng iba ang mga halimaw at naramdaman niya ang inggit. Ipinagpatuloy ni Presidente Go na ipaliwanag na ang Essence Stones na nakuha mula sa matataas na ranggong mga halimaw ay maaaring gamitin upang gumawa ng mas malakas na sandata, na siya namang nagbibigay kakayahan sa mga hunter na talunin ang mas malalakas na halimaw. Nabanggit din ni Presidente Go na maaaring makakuha ng monocrystals mula sa mga dungeon at gumawa ng mga sandata gamit ito, ngunit hindi gaanong epektibo ang kalidad nito at di maintindihan ng kanyang kanang kamay kung bakit ito gustong makuha ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Presidente Go na nais ng gobyerno na gamitin ang mga ito para lumikha ng isang bagong uri ng enerhiya na mas ligtas kaysa nuclear at mas mahusay kaysa sa normal na mga pinagkukunan ng enerhiya, na magre-resulta sa mas kaunting polusyon at paglikha ng tunay na green energy. Subalit magagawa lamang nila ito kung linisin ng mga hunter ang mga dungeon. Pabalik sa dungeon ay magaling na si Jinwoo at nagawa ng grupo na talunin ang boss. Ginagamot ulit siya ni Joe at tinanong kung bakit gustong-gusto niyang maging isang hunter. Ipinaliwanag niya na kung patuloy siyang gagawa ng parehong bagay, malalagay siya sa malaking panganib at humingi ng paumanhin si Jinwoo. Ngunit sinabi ni Joe na hindi siya tumatanggap ng paumanhin kundi ay nag-aalala lang siya para sa kanya. Kinausap ni Song ang lahat at ipinaliwanag na malapit na silang matapos sa raid at nagsimula na silang pag-usapan ang kanilang nakuha. Tinignan ni Jinwoo ang kanyang Essence Stone at nakaramdam siya ng awa sa sarili. Isinugal niya ang kanyang buhay para sa kaunting gantimpala. Biglang may sumigaw. Nabanggit na may isa pang pasukan sa malapit at naguluhan ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Song na minsan may double dungeons at ang ilan ay nag-iisip na ito ay kakaiba, ngunit karamihan sa kanila ay nag-iisip na nangangahulugan ito ng mas malaking gantimpala. Kinausap ni Song ang grupo, ipinaliwanag na hindi magsasara ang gate ng dungeon hanggat hindi nila tinalo ang boss ng pangalawang dungeon at karaniwan, dapat nilang iulat ang sitwasyong ito sa Hunter Association at maghintay ng desisyon. Ngunit nangangahulugan din ito na maaaring may ibang hunters na dumating at agawin ang boss. Nagpasa siyang ipagboto ng grupo kung dapat ba nilang subukan ito o hindi. May kabuuang 13 miyembro at kalahati sa kanila ay bumoto ng oo habang ang iba ay bumoto ng ayaw. Si Jinwoo ang magdedesisyon para sa kapalaran ng grupo sa kanyang boto. Iniisip ni Jinwoo na masyadong mapanganib para sa kanya ang dungeon na ito. Ngunit wala siyang pera at kailangan niyang makahanap ng paraan para maipadala ang kanyang kapatid sa kolehiyo at mabayaran ang gastusin sa paggamot ng kanyang ina. Kaya para protektahan ang kanyang pamilya ay nagpasa siyang sabihin na oo. Samantala, makikita natin ang ilang tao na sumasailalim sa kanilang Hunter Awakening Examination sa Hunter Association. Isang lalaki ang naglagay ng kanyang kamay sa isang itim na kristal at sinukat ang kanyang kapangyarihan. Nalaman natin na may iba't ibang grupo na tinatawag na guilds. Kinukuha nila ang mga hunters na may potensyal at sinasailalim sa training para sa mga dungeon raids. Gayunpaman, ang pinakamalakas na hunter sa bansa ay kilala bilang si Cha Hien, isang vice leader ng guild at siya ay isang magandang blondie na S-rank. Sa loob ng dungeon, ilang miyembro ang nag-aalala na masyado na silang malalim na nakapasok. 40 minuto na silang naglalakad at may isang oras lang sila para makalabas ng dungeon pagkatapos talunin ang boss, kaya mayroon na lang silang mga 20 minuto na palugit. Ginamit ni Jinwoo ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Joe. Nagtaka si Joe kung bakit at ipinaliwanag ni Jinwoo na siya ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili at talunin ang pangalawang boss. Sinabi ni Joe na ayos lang siya at hindi dapat mag-alala si Jinwoo, subalit nagpumilit siya sa pagtatanong kung sigurado ba siya, at doon ay inamin ni Joe na galit siya. Sinisigawan siya ni Joe at tinatanong kung baliw ba siya. Ipinaliwanag niya na kung mas mataas ang saksak, magkakaroon sana siya ng butas sa kanyang dibdib at bilang iyon, muntik na ring matanggal ang kanyang mga braso at binti. Ibinunyag din niya na ang kanyang B-rank na pagpapagaling ay halos hindi na kaya ang paggamot sa kanya. Tinawag niya si Jinwoo na walang ingat at tinanong kung bakit siya pumayag na sumama. Nagtanong siya kung nasaktan ba ang ulo ni Jinwoo at humingi ng sagot. Humingi ng tawad si Jinwoo at naisip na ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa, ay dahil si Joe ay isang B-rank na manggagamot at kung wala siya, patay na sana siya at tinanong siya ni Joe kung talagang nagsisisi siya at kinumpirma ito ni Jinwoo. Biglang nagbiro si Joe na dapat siyang mabayaran ni Jinwoo sa pamamagitan ng isang dinner date. Naguluhan si Jinwoo, kaso nagalit si Joe at tinatanong kung ayaw ba niyang gumugol ng oras kasama siya. Namula siya at sinasabing higit si Joe sa kanyang liga, ngunit gusto niya itong samahan at biglang may nagsabi na narating na nila ang kwarto ng boss.
ang ilang miyembro ay naguluhan dahil hindi pa sila nakakita ng kwarto ng boss na may pinto. Naisip nila na kakaiba ito, ngunit tinanong ni Kim kung babalik ba sila nang walang dala matapos nilang makarating doon at sinabi niya na maaari silang maging unang grupo na matuklasan ang bagong dungeon, kaya kung gusto nilang bumalik ay maaari silang umalis, ngunit siya ay magpapatuloy kahit na mag-isa. Samantala, ang lalaking nagsagawa ng kanyang hunter examination ay nanunood ng video ni Presidente Go. Sa video ay maikli niyang ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang palaging maging maingat at makaligtas anuman ang ranggo. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa paligid ng kwarto habang sila ay pumapasok at ang ilan ay namangha dahil hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng kwarto, ngunit kailangan nilang magmadali at tingnan ang paligid. Nakita ng grupo ang ilang rebulto na nakatayo sa paligid ng kwarto, at napansin ni Jinwoo ang isa pang rebulto na nakaupo sa tila trono at naisip ni Jinwoo na ito ang pinakamalaki, ngunit sinimulang banggitin ng grupo na pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila. Napansin nilang walang mga halimaw sa loob ng kwarto, napansin ni Song ang sahig at nakita ang tila isang magic circle at tinawag ni Kim si Song at binanggit na may rebulto na may nakasulat. Lumapit ang lahat sa rebulto ng anghel at napansin ang inscription, binasa ito ni Song ng malakas, binabanggit na ito ay mga kautusan ng Curtain and Temple. Unang nakasulat ay kailangan nilang sambahin ang Diyos, ikalawa ay purihin ang Diyos at ikatlo ay maniwala sa Diyos, at yaong hindi susunod ay dapat mamatay. Nagulat si Jo at tinawag si Jinwoo, sinasabing gumalaw ang mga mata ng malaking rebulto at tumingin sa kanila, naguluhan si Jinwoo at sinabing baka guni-guni lang iyon ni Jo. Biglaang nagsara ang pinto at nagulat ang lahat at nagtataka kung sila'y natrap. Isa sa mga miyembro ang naglakad papunta sa pinto, nagrereklamo na ayaw niya talagang pumunta rito sa una pa lang. Hinawakan niya ang pinto at biglaang gumalaw ang isang rebulto at pinugutan siya ng ulo. Nagulat ang lahat at nagsimulang sumigaw at napuno ng kawalan ng pag-asa si Jinwoo. Iniisip ang ranggo ng taong namatay at alam niya mas malakas ito kaysa sa kanya. Bumalik sa orihinal na posisyon ang rebulto, ngunit hindi pa rin makagalaw si Jinwoo dahil sa bilis ng pagpatay dito, at di niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganitong halimaw sa isang D-rank na dungeon. Tinignan ng maigi ni Jinwoo ang mas malaking rebulto, binabantayan ang bawat detalye hanggang sa napansin niyang gumalaw ang mga mata nito para tumingin sa kanya, nagsimula siyang mag-flashback sa mga sandaling nasa bingit siya ng kamatayan. Nawala siya sa kanyang koponan sa kanyang unang raid at nasugatan ng D-rank na mga halimaw, na naging dahilan para siya'y magtagal sa ospital at muntik na rin siyang mamatay sa gutom habang nasa isang maze. Ipinaliwanag niya na ginagastos ng mga hunter ang perang kinikita mula sa Essence Stones para bumili ng mas malalakas na armas, ngunit siya ay may kaunting pera lamang para bumili ng murang butter knives. Kung masira ang mga ito ay mapipilitan siyang lumaban sa mga halimaw gamit ang kanyang mga kamao. Wala rin siyang pera para sa damit subalit patuloy siya sa paglaban at di siya kailanman kumita ng malaki at palagi pa siyang nabubuli ng ibang hunters, kaya lagi niyang hinahanap ang mga loopholes para makaligtas. Kailangan niyang obserbahan ang lahat ng detalye para makahanap ng pagkakataon at pabalik sa kasalukuyan. Sumigaw si Jinwoo sa kanila na yumukod at binanatan ng rebulto ang mga hunters gamit ang laser beam mula sa mga mata nito, na ikinamatay ng marami. Nagulat ang mga nakaligtas at nagsimulang magpanik. Nakaligtas si Jo dahil kay Gino kaso takot na takot siya at lumingon-lingon si Gino, naguguluhan sa nangyari at kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Alam niyang natrap sila at hindi makakatakas at sa huli, kinabahan siya dahil alam niyang mamamatay silang lahat. Kaso dito muna matatapos ang unang episode ng bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.